Sa unang pagkakataon ay nagsalita na po ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol kay XRP sa isang pangunahing media platform sa bansang UK at yan po ang BBC. Ayan, siguro ay meron pong nanonood sa inyo ng BBC channel dito. Ngayon ay sa interview po na ito ay ipinahayag ni Ginoong Brad Garlinghouse ang kanyang pananaw sa maaring kinabukasan ni XRP at kung paano maaring makaapekto ang bagong pamunuan ng US sa cryptocurrency market. Pinag-usapan na rin po niya ang kahalagahan ng regulatory clarity at ang kanyang pananaw sa posibleng pag-alis ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman sa ilalim po ng administrasyong Trump. Kaya atin pong pag-uusapan kung ano ang mga binigyang diin ni Ginoong Garlinghouse at kung paano ito makakaapekto sa hinaharap na XRP at syempre sa buong crypto industry. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang inaasahan ni Ginoong Garlinghouse sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump para sa crypto market? Una pong binanggit ni Ginoong Garlinghouse na si Pangulong Trump ay isa po siyang strong crypto advocate kung saan ay sinusuportahan po niya ang ideya ng pagbibigay ng mas malawak na espasyo para sa mga cryptocurrencies sa US. Isa sa mga pangunahing inaasahan po ni Ginoong Garlinghouse ay ang pagtanggal kay Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman kung saan ay ipinangako ni Pangulong Trump sa kanyang kampanya. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, si Ginoong Gensler ay matagal nang nagpakita ng mahigpit po na regulasyon sa crypto sa pamamagitan po ng enforcement actions sa halip na malinaw na mga patakaran. Kaya naman marami sa crypto community ang umaasang aalis po siya sa kanyang posisyon. Ang pagsalungat po ni Ginoong Gensler sa crypto ay nagdulot ng pagkaantala sa US pagdating sa regulasyon ng crypto, lalo na kung ikukumpara sa ibang bansa. Kaya sa pananaw po ni Ginoong Garlinghouse, ang paglisan or pag-alis ni Ginoong Gensler ay isang malaking hakbang para sa mas malinaw at patas na regulasyon sa crypto sa ilalim po ng bagong administrasyong Trump. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang non-security status ni XRP? Pinag-usapan na rin ni Ginoong Garlinghouse ang patuloy na pagkilala kay XRP bilang isang non-security asset alinsunod sa naging desisyon ni Judge Annalisa Torres sa kaso ng SEC laban kay Ripple. Sa madaling salita, ang desisyong ito ay nagsasabing si XRP ay hindi sakop ng parehong regulasyon na nakalaan para sa securities o investments na nagbibigay ng bahagi ng kita sa mga holders. Bagaman inappeal ng SEC ang ilang bahagi ng ruling tulad po ng institutional sales ni XRP. Hindi nila kinuwestiyon ang non-security status ni XRP. Yan, na-content po natin yan sa mga nakalipas na balita. Ngayon ay binigyang diin din ni Ginoong Garlinghouse na ang kakulangan sa regulasyon para sa ibang crypto assets gaya po ng Ethereum at Solana ay nagdudulot ng kalituhan sa market. Ayon po sa kanya ay hindi po makatwiran ang labeling ng SEC sa karamihan ng mga cryptocurrencies bilang securities. Lalo't hindi naman sila nagbibigay ng profit sharing o iba pang benepisyo sa mga nagmamay-ari nito. Ngayon ay bakit naman kailangan ang regulatory clarity para sa crypto industry? Para naman po kay Ginoong Garlinghouse ay napakahalaga ang pagkakaroon ng malinaw at patas na regulasyon para sa crypto market. Inilarawan po niya ang kasalukuyang estilo ng SEC bilang regulation through enforcement. Ibig sabihin ay gumagamit po sila ng aksyon laban sa mga kumpanya nang hindi po nagbibigay ng malinaw na gabay o panuntunan. Ibinigay niyang halimbawa si XRP na naging sentro ng kontrobersiya dahil sa hindi pagkakaintindihan kung ano ang tunay na pagkakakilanlan nito sa ilalim ng batas.
Naniniwala po si Ginoong Garlinghouse na mas mainam kung may malinaw na patakaran ang crypto industry at ayon sa kanya, hindi SEC ang dapat manguna dito, kundi isang regulatory body na mas may pangunawa sa teknolohiya or technology ng blockchain at crypto. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto nito para sa atin na mga Pilipino na trader at investor. Para po sa atin na mga Pinoy trader at investor ng crypto, ang mga pahayag po ni Ginoong Garlinghouse ay nagpapakita ng malaking potensyal para kay XRP sa kabuoang crypto market. Kung magtagumpay ang Trump administration sa pagbibigay po ng malinaw na regulasyon at pagtatanggal ng mga hadlang na dala ng mga enforcement actions ng SEC, mas magiging masigla ang crypto market. Para sa mga Pilipinong nag-i-invest kay XRP, ang ganitong kalinawan sa US ay maaaring magdulot po ng pagtaas ng tiwala kay XRP na posibleng magbunga ng pagtaas ng demand at presyo nito. Bukod pa rito, ang regulatory clarity sa US ay makaka-impluensya rin sa mga regulasyon sa ibang bansa at maaring magbigay ito ng inspirasyon dito sa Pilipinas na gumawa ng mas malinaw na rin na mga regulasyon sa crypto. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi rito. Sa aking pananaw, ang mga pagbabagong ito ay positibong senyales para po sa kinabukasan ni XRP at syempre sa buong crypto industry. Ang pagiging bukas ni Pangulong Trump sa crypto at ang inaasahang pagbabago sa SEC ay nagbibigay po ng pag-asa na magkaroon ng mas maayos na regulasyon para sa mga assets tulad ni XRP. Kung magpapatuloy po ang ganitong mga hakbang, makikita natin ang isang mas malusog at mas ligtas na market, hindi lamang sa US kundi sa buong mundo, na kung saan ay makakabenepisyo rin ang tayong mga Pinoy investors. Sa pangkalahatan, ang mga pahayag po ni Ginoong Garlinghouse ay nagpapakita po ng malaking potensyal para sa crypto at isang posibilidad na makakita po tayo ng mas mataas na adoption at presyo sa mga susunod na taon. Ngunit tulad ng lagi nating paalala sa crypto, ang mga ito ay may kaakibat po na risk, kaya't dapat pong manatiling maingat ang mga investor sa anumang hakbang na kailangan na kanilang gagawin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.